Kung muna tayo sa impyerno, pero nung si Jesus namatay, binigyan tayo ng bagong chance sa buhay. At ang buhay na yan, hindi na sa'yo yan! Kay Lord na yan! Kapag inamin mo, wala ka at mahina ka, doon mo mararanasan ang gabay, pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Mga kapatid na minamahal sa Panginoon, ito po ang huwag niyong kalilimutan. Once na ikaw ay naging totoong Kristiyano, hindi ka iniiwanan ni Lord kahit kailan. At kung kailan meron pagsubok na mabigat, doon mo laging kasama si Lord. Hindi ugali ng Diyos na pag may problema ka, iiwanan ka. Mga kapatid, naway itong mensaheng ito ay maging pananaw natin na ipaglaban ang pananampalataya sa mabuting balita. Nating kalilimutan, buhay ng Diyos ang ibinigay, matubos, mabalik ka lang sa Kanya. At sasayaw sa presensya natin po, Panginoon. Hallelujah! Sa pagkakataon po ito, sino po ba ang may kailangan sa ating po, Panginoon? Amen! Sige po, sumigaw nga po ng mas malakas ng Amen! Mas malakas! Amen, Lord! May kailangan kami sa iyo, Panginoon. Kaya ang mga narito, Lord God, ay nananabik, Panginoon, na makaranas na iyo pong presensya. Handa na po ba ang bawat isa? Tayo na po yung mawi. Sige po, palakpak po natin ating po mga kamay. Nananabik sa iyong pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawid. Walang sakit o kamatayan. Sapagkat ang lungkot ay lilisan na. Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Anong galak? Anong galak? Ikaw ay masilayan. Nagmamangha sa iyong halwalhatian. Lahat ng tao ay sa iyo luluhod. Anong sasabihin? Sasabihin, Jesus, ikaw ang Diyos. Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Minsan pa, nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Amen! Hallelujah, Lord! Habang kami po ay nasa huling panahon na, Panginoon, patuloy kaming mag-aakay, Lord God. Mag-iimbita ng bawat kaluluwa na iyo pong tinawag palapit sa iyo pong presensya. Kaya, Panginoon, tingin mo ang awitin na ito, Lord God.
Sabay-sabay po nating awitin. Habang papalapit ang araw ng Diyos. Anong gagawin? Ako'y nanghihikayat patungo sa'yo na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Minsan pa! Habang papalapit ang araw ng Diyos, ako'y manghihikayat patungo sa'yo na makatanggap ng biyayang handog, kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Nananabik na ba tayo? Ako'y nananabik, nananabik, Sige po, sampitin natin. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Minsan pa. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Nagpupuri. Sige po, ikaway natin natin pumakamay. Tataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nagpupuri. Nananabik sa iyong pagbabalik. Sabay-sabay nating awitin. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Minsan pa. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Ako'y nananabik, Sa panghuling awitin. Ako'y nananabik, nananabik, nananabik. Amen. Hallelujah, Lord God. Panginoon, sa mga oras po na ito, tunay nga, Lord God, nakapanapanabik ang iyong pong presensya. Kaya, Lord God, sa aming pong pamumuhay, hindi na po kami mag-aatubili pa na ibigay ang lahat-lahat sa iyo. Kaya, Lord, sa pagkakataong ito, hayaan mo makapagbigay kami ng isang mabangong papuri sa iyo pong dakilang trono. Panginoon, iisa lang ang buhay namin. Ngunit, Lord God, tingnan mo, basahin mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Kahit ilan po, Panginoon, kahit ilan pa ang buhay na ibigay mo, Lord God, inaasam po namin na makapagbigay ng papuri sa iyo. Hallelujah. Kung mayroon akong 1,000 buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Minsan pa po. Kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang
akong sanlibong buhay. Hindi pagkakait po, church. Kasama po natin ang Panginoon sa mga oras na ito. Kayo'n pamasakin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Hallelujah. Lord God, tunay nga Panginoon, tulad ng agos ng alon, patuloy kaming magpupuri sa iyo, Panginoon. Patuloy na ang puso namin ang bibigay ng isang mabangong handog ng papuri at parangal sa iyo pong kadakilaan. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, hayaan mong itulad namin ang pong mga sarili sa iyong alon na nilikha, Panginoon. Sa pagkakataong ito, Lord God, pakinggan mo ang tinig ng bawat isa, ang puso ng bawat isa na nagnanais, Panginoon, na makapagbigay ng papuri sa iyo pong banal na kaharian. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, pakinggan mo ang tinig ng iyo pong mga nilikha. Hallelujah, Lord God. Sige po, church, awitin po natin. Gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Minsan pa kalakip. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awit. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin.
Amen. Manatili po tayong nakatayo at patuloy po tayong dudulog at hihiling kay Lord ng mga himala. Gusto niyo bang himala? Yes, kasi ang himala ang tanging makagagawa niya ng hindi natin kayang gawin. Di ba? Anong gusto niyo mga himala mangyari ngayong araw? Anong gusto niyo himala? Kagalingan. Praise God. Ano pa? Ba? Siya itong negosyante, puro ano to Di ba, malusog ka na, mapera ka pa. Saan ka na? Malusog, mapera at... Oy, puro M yun Tatlong M yun Di ba? Maregular, di ba? Sabi natin dyan, By the way, let us pray. Hallelujah. Ama, marami pong salamat sa oras na ito na nagpapatunay, Panginoon, na kung gaano kakabuti sa buhay po namin. Na narito kami na inyong idinako ng walang sakit o karamdaman. Bagamat may pinagdadaanan, ikaw ay nasa aming tabi. Kaya wala kaming dahilan para hindi kami, Panginoon, magpunta kung saan mo kami hinihintay. Kung saan mo kami gustong katagpuin, Panginoon, upang ilahad ang aming papuri at pagsamba sa isang lugar na itinakda mo para sa aming lahat. Dito po sa JCTRL Caloocan. Ama, sa oras na ito, hayaan niyo po ang bawat isa sa amin ay katagpuin niyo po. Especially sa amin pong mga special request or special prayer, Panginoon. At gamitin niyo po abang lingkod na nakatayo upang magpahayag ng inyo pong salita na may kapangyarihan at may himala na magagawa sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay aming pinagkakatiwala sa aming Panginoong Hesus at sa banal na Espiritu. Everybody say, Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay! Amen. Amen. O, sige po, tayo po ay makakaupo na sa presensya po ng ating Diyos na buhay. Medyo kala ko uulan. No, kala ko uulan. Yung pala makulimling lang. By the way, let us read our text this morning is from the book of Matthew. Matthew nga ba? Or Luke. Luke chapter 9, verse 22 hanggang 26. Our text is taken from the book of Luke. Chapter 9, verse 22 hanggang 26. Okay, basahin po natin ng sama-sama. Tagalog muna. Okay. Samahan niyo po ako Parang mas luminaw ng mata ko pag walang salamin Maganda yun. Diba? Let us read. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap. Itatakbil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapapatay nila, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang bubuhayin ng Diyos. Next verse. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Pasaning araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Next verse. Ang nagangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtamnan niya ang buong daigdig. Kung mapapahamak naman ay ang kanyang kapitbahay. Hindi. Ang ating sarili. Okay lang kung kapitbahay, no? Anong pakialam ko sa kanya? Diba? Pero ito ang ating sarili. And last verse. Kapag ako at ang aking mga salita na ating pong papakinggan ngayon, ay ikahihiya ninuman, ikahihiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya, na taglay ang kanyang karangalan at karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Mga kapatid, ito po ang makapangyarihang salita ng Diyos. Palakpakan po natin at igalang ang kanyang mga salita. Mga kapatid, our message this morning is entitled, Doing the Right Thing. Once again, ulitin ko po. Our message is entitled, Doing the Right Thing. Tayo po sabay-sabay. Ulitin po natin. 1, 2, 3. Doing the right thing. Isa pa. Doing the right thing.
Amen. Kasi ito po ay isa sa paborito kong mensahe na misa kong pinagninilayan. Kasi napakalalim ng impact nito sa aking personal na buhay. Kasi ito ang nagbubukas sa akin at lalo na sa atin ngayon kung paano natin gagawin ang mas nararapat sa ating buhay. Doing the right thing is all about pagsasagawa o isinasagawa at dapat gawin kung ano ang tama. Dahil anumang bagay na hindi natin gagawa, lalo pat kung ito ang tama, ang siyang ating pagsisisihan sa bandang huli. Walang nagsisi na ginawa niya ang tama. Ewan ko lang kung meron kayo. Yan! Kasi ginawa mo ang tama, kaya ka naghihirap. Wala. Kadalasan, kaya ka nagkakaganyan, hindi ka kasi nakinig o hindi mo ginawa kung ano ang tama. So, usapin ito ng may tama. Tingnan nyo katabi nyo. Tingnan nyo. Sabi nyo, may tama ka. Ang bira. Ang aga-aga, pastor. Tatamaan ka sa amin. Hallelujah. What is the right thing it means? Sabi doon. What is the right thing it means? Doing the right thing it means doing what is best for the greater and common good. Ulitin ko. Doing the right thing it means doing what is best. Ang pagsasagawa raw ng nararapat ay pagsasagawa ng isang natatangi o karapat-dapat na bagay. Kaya mo gagawin ng isang tama kasi dapat yon. Natatangi yon. Diba? Kasi hindi ito porque isang bagay na ginawa mo lang okay na. Hindi. Ang bawat tama at nararapat na bagay ay isang napakabuti. Kundi para sa akin o para sa aking kapwa. Diba? Ganun ang usapin nung. Kaya mo gagawin kasi maganda yun. Meron ba ritong nagdadalawang isip na gagawin niya kung anong tama? Pagka-aralin ko ba anak ko? Hindi na. Hanggat maaari may pera, kayang-kaya, Ate Joy. Pagtatapusin natin mga anak natin. Kasi yun ang tama. Kasi diba, ang isang bagay na hindi natin alam ang kahalagahan, lagi sinasabi ni Pastor Lauro yun, ang isang bagay na hindi natin alam ang halaga, hindi mo to isasagawa. At hindi mo to gagawin kapag hindi mo alam ang halaga ng isang bagay. That is the issue. That is the matter. No? Kung gagawin natin ang isang bagay, dapat alam natin, tama ba to o mali? Pero minsan, kung ano pang mali, siya pa ang akala ko kasi yun ang tama, pastor eh. O, di ba? Diyan nagkakamali ang tao kasi akala ko, pastor, yun ang tama. O, di ba? Pero bago mo gawin ng isang bagay na mali, marami na nagsasabi nun, mali yan. Mga magulang, mga kaibigan, sinasabi natin yan, ako, best friend, best, huwag mong gagawin yan, mali yan. Anak, huwag mong gagawin yan, mali yan. Nako, tatay, huwag mong gagawin, mali yan. Di ba? Maliban na lang kung sekreto mong gagawin dahil alam mo mali yun. Maraming gumagawa ng mali ng palihim. Pero maraming gumagawa ng tama ng sekreto. Parehas, di ba? Pero kapag ang mali, talaga, yan ay delikado banda sa uli. At higit sa labi, doing the right things for the best or for the greater and common good. Sipin nyo ang pagsasagawa raw ng tama o nararapat ay for the common, ibig sabihin, ikabubuti o ikagaganda ng samahan o ng pagkakataon. Totoo po yun. Sa isang tahanan, kung ano ang tama na ginagawa ng buong pamilya, ang ganda ng pamilyang yun. Ang ganda ng tahanang yun. Di ba kung isa ang may problema, sinasabihan na yan eh. Kuya, ano ka ba? Ikaw na lang ang problema rito sa bahay ah. Baka pwede lumayas ka na rito. Di ba gano'n? Pag alam natin may problema ang isa, gusto natin wala na siya eh. Pero hindi tama yun. Dapat unawain, intindihin, mahalin. Dahil kung tayo nakakaunawa ng tama, dapat siya ay maintindihan niya kung ano tama. Kasi yan ang problema ngayon ng ating bansa, ng ating panahon. Tayo po ay nasa kahuli-huli ang panahon.
We are in the last of the last days at napakadelikado. Hindi na alam ng marami ngayon kung ano ang tama. Hindi na rin alam ng marami ngayon kung sino nagsasabi ng totoo. Kayo naman, puro kayo tama eh. Oo. Di ba? Dati mahilig ako sa balita, pero kung nahihirapan na ako maniwala, sino ba nagsasabi ng totoo at sino ba sa kanila tama? Ang hirap. Kahit sa mga mangangaral ngayon ng salita ng Diyos. Kung hindi tayo maingat at mabusisi, akala natin lahat ng sinasabi nila ay totoo. Puro kayo tama. Sinabi ko lang tama po, di na kayo umalis doon. Okay po yan? Ayan, yan. Kaya medyo, ano tayo ngayon? Next, sabi doon, ito ang dalawang bagay na dapat nating maintindihan when it's talk about doing the right thing. Number 1, doing the right thing is not based on our personal needs. Bitin nga po. Doing the right thing is not based on our personal needs. Ang pagsasagawa raw ng tama ay hindi nakabase sa kung ano ang ating personal na pangangailangan. Gagawin mo kasi at gagawin natin kasi kailangan natin. Ganun ang tao. Kaya niya ginagawa kasi kailangan niya. Pero pag hindi niya kailangan, hindi niya gagawin. Naku, hindi ko naman kailangan yan. Kailangan yan yung kaibigan ko eh. Kailangan yan yung kapitbahay ko eh. Kaya hindi ginagawa ang tama kasi hindi niya kailangan. Walang pakialam sa kapa o walang pakialam sa kapatiran. Bakit? Hindi ko naman kailangan yung pastor eh. Mas kailangan niya yung kapatid, dapat siya may gawa niyan. Pero hindi dapat tayo magsagawa nun. Ano yon? Dapat unawain na gawain ng bawat isa. Kahit na ikaw ang tama, dapat unawain ng mali. Unawain na nagkakamali. Diba? Kasi maraming tao ngayon, kaya lang ginagawa kung ano ang tama kasi kailangan niya. Pero pag hindi niya kailangan, kahit tama, hindi niya gagawin. Anong paki ko? Anong mali ko sa kanya? Hindi ako may pangangailangan nun. Ganun ang tao. Pero pag may kung siya ang makikinabang, gagawin niya. Pero pag wala siyang pakinabang, hindi niya gagawin. Yan ang problema sa tao. Kailangan meron siyang mahihita at mapapala bago gawin kahit yun ang tama. Pero pag wala siyang pakinabang at hindi niya kailangan, kahit tama, wala siyang pakialam. Diba? Mahirap. Kaya ito ay usapin, lalo na sa ating teksto, makikita natin ang napakagandang gustong ihatid ng Panginoong Hesus. Siya pa ang nag-initiate ng bagay na ito. Ipapakita mamaya sa ating teksto na ang pagsasagawa ng tama, hindi dahil sa may kailangan tayo o kailangan natin, kundi kung ino ang tama, dapat gawin. Kung meron kang makukuha o wala. Ganun talaga. Di ba? Magkakapera ba ako dyan, pastor? Hindi ka magkakapera dito, pero dapat mong gawin yon. Sa pagmimission, makaka-encounter kayo. Tayo, ng mga taong, magkakapera ba ako dyan? Bakit lagi sa akin ganun? Sabi ko, magkakapera ka dito. Dapat sasakyan niyo yun. Hindi yung mukha kang pera, no? Wag na mong... Totoo. Kung sasagutin natin sila, totoo talaga. Ang paglapit sa Diyos, magkakapera ka. Totoo yun. Kaya lang hindi pa ngayon. Pero sigurado. Sigurado. Dahil hawak-hawak ng Diyos, hindi lang ang central bank, kundi ang heavenly bank. O, palakpakan natin ng Diyos doon. O, di ba? Now, mula ngayon, kailangan natin gawin yun, Ate Joy. Kahit wala tayong makukuha, dapat gawin. Dapat gawin. Ganun daw ang usapin. Pag sinabing doing the right thing, we need to do. We need to do. Tama. Ang isang bagay na kahit ang iba ang makikinabang, dapat gawin. Kahit hindi para sa iyo, Ate Joy, gawin mo yun.
Kasi yun ang tama. Huwag tayong makasarili at nakasentro sa ating sarili bago gawin ang isang bagay. That is the one. Pag sinabing doing the right thing is not based on our personal need. And secondly, doing the right thing is not based on our personal belief. Kanina, need. Ngayon, belief. Ngayon, marami kasing tao ngayon, basta sa palagay niya siya tama, walang pakialam, hindi na nakikinig eh. May mga bagay na kahit ikaw ang nakakaalam, pakinggan rin ng ibang panig, baka mas tama sila. Yan. Ang pagsasagawa ng nararapat, hindi nakabase kung ano ang iyong paniniwalang personal. Kasi ito paniniwala ko, hindi pwede magbago yun, Ate Rosemary. Kailangan mabago yun. Dahil ang katotohanan o ang tama, hindi siya nakabase sa kung anong nalalaman mo. Wala siyang paki doon. Kung ano ang tama, sasagasaan ka nun. Ang salita ng Diyos walang pinapanigan. Bagkat siya ang totoo, totoo yon. Maniwala ka sa hindi, prinsipyo mo man o may prinsipyo ka man o wala, hindi magbabago salita ng Diyos. Basta sa Kanya kung ano ang totoo, yun ang totoo, hindi magbabago yun. Kahit ano pa paniniwala mo, Ate Jen. Kaya lang, maraming mga ngaran ngayon, binabaluktot ang salita ng Diyos, umayo na sa kanilang paniniwala. Pero hindi po ganoon ang salita ng Diyos. Naka-stricto siya, nakatayo siya sa kung ano lang ang tama sa harapan ng Diyos. For example, ito ang kailanman hindi natin kaya baguhin dahil ito ang tama. For example, ang pagdaluba ng gawain, tama o mali? Ilan ang gumagawa nito sa buong mundo? Ilan lang. Tama, alam ng lahat yan, pero ilan lang ang may panahon sa Diyos. Tama yun. Pero sa kanila kasi, ang kanilang paniniwala, hindi ako nakakalimot. Tama ba yon, Ate Margie? Mali yun. Ang tama, umaten ka. Hindi nakakalimot. Hindi naman ako nakakalimot, Pastor. Pinapadala ko ngayong offering ko eh. Pinapadala ko ngayong tithes ko eh. Ano, sinusuhula mo si Lord? Di ba? Ang hinahanap ng Diyos, ikaw at ako mismo. We need to set aside our personal belief. Kaya nahihirapang baguhin ng Diyos ang tao. Ipinaglalaban niya kasi yung kanyang paniniwala. Maraming tao ngayon hindi mabago dahil pinagpipilitan yung inaakala nilang tama. Pero pagdating sa huli, lalabas talaga kung sino ang tama. Ngayon, sa atin, nagkamali ba ang Diyos sa lahat ng sinabi niya? Meron ba kayong maaalala sa salita ng Diyos na nagkamali siya? Sa atin, ilan sa mga sinabi at paniniwala natin ang nagkamali, Ate Joy? Marami. Patunay, nakakapiranggut lang ang alam natin sa kung ano ang tama. Kaya hindi natin maisagawa kung ano ang tama kasi ayaw natin sundin ang Diyos na nakakaalam ng mas higit kung ano ang tama. Kaya maraming buhay ngayon ang maling-mali. Maraming decision ang mali. Maraming ginagawa ang taong mali. Bakit? Kasi ayaw nilang makinig at sumunod sa Diyos na nakakaalam ng tama para sa iyo, Ate Joy. Ng tama para sa akin. Ng tama para sa ating lahat. Ayaw nyo ba yun? Di ba yun naman ang pinagpipilitan natin? Pero bakit ayaw natin sundin ng Diyos? Kasi meron tayong inaakalang mas tama sa Diyos. Mapapahiya tayo dun. Mapapahiya tayo dun. That is doing the right thing. It's not based on our personal needs. It's not based on our personal belief. Kaya hindi nakabase ron kung anong paniniwala natin, Ate Joy.
O, di ba? Tama ba manalangin? Ilan ang gumagawa? Kaunti na naman. Di ba? O. Kaya nga, ito ay isang pananaw ng Diyos na gustong ipasa sa atin. Tignan nyo Now, sa ating tekstong binasa, makikita natin doon, si Jesus ay kausap niya ang kanyang mga alagad. Yan. Balik tayo doon sa ating teksto. Pero bago ang lahat, sabi doon, eto pa, basahin mo natin James 4 verse 17. Basahin muna natin to to support our topic or message this morning. Bago tayo tumawag talaga sa atin. Sabi doon, bago yan, Joshua, James chapter 4:17. Tignan nyo to Basahin na po natin. Kita nyo? Hindi mo lang gawin kung ano ang tama, nagkakasala ka na. So, hindi siya batas, pero siya ay required sa atin ng mga Kristiyano. Na yung alam mo tama na hindi mo ginagawa ay isang, bakit kaya? Pastor, hindi ko lang nagawa, nagkakasalan ako. Yes. Dahil maraming ang makikinabang dapat doon. Sa paggawa natin ng narapat o tama, kung hindi ikaw ang nakikinabang, iba. At kung mayroong manghigit na natutuwa ang Diyos. Bakit? Kahit mahirap, kahit nabag sa ating prinsipyo, ginagawa natin dahil yun ang tama na inaasahan ng Diyos. Dahil maraming tangin walang pakialam kung ano ang tama. Basta magawa nila kung ano ang gusto nila. Kahit mali, Ate Joy. Kahit mali. Kita nyo that is the principle of, the biblical principle. Divine principle. Kasi ang Diyos, talagang gagawin niya at likas sa kanyang gumawa ng mabuti. Na kahit minsan hindi siya ang makikinabang. For example, balik tayo dyan sa ating binasa, bago sa isa pang talata. Sa Luke, chapter 9, verse 22. Tignan nyo ito Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat, when we say dapat, is, tawag doon, dapat, tawag dito, ano pag sinabing dapat? Kinakailangan. Pag sinabing dapat, kinakailangan. Ibig sabihin, hindi to dapat pag-isipan pa, Kuya Russell. Gagawin ko ba o hindi? Pag sinabing dapat o nararapat, ay isang bagay na kinakailangan gawin. Nino? Ng ating Panginoong Sus. Pero makikita natin sa teksto na ating binasa, sabi doon, Jesus began to speak to his disciple about his sufferings as needed. As needed. Tingnan nyo sabi doon, sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao'y dapat magdanas ng matinding hirap. Si Jesus nagsasalita doon. Si Jesus nagsasalita doon. Ang tanong, dapat ba? Dapat? Dapat bang magdanas ng matinding hirap ang Panginoong Hesus? Sabi niya. Pero sa totoo, dapat? Hindi. Di ba? Jesus, ang Panginoong, ipinapakita niya, ang pagsasagawa ay hindi base dahil kailangan niya. Ang paghihirap ba, si Jesus ba ang makikinabang? Sino? Tayo. Kaya naging dapat at nararapat gawin kasi nangangailangan ang lahat ng tao ng kaligtasan. Dahil walang makapagliligtas sa atin. Kahit tayo ng pinakamabuting magulang, hindi natin kayang iligtas ang mga anak natin. Dahil tayo mismo nangangailangan nun. At wala tayong kakayanan na gawin yon. Kahit ikaw na o ako na o tayo ang pinakamabuti na tao sa buong mundo. Pero walang lumalabas na ganun.
Kaya ang Panginoong Yesus ipinapakita niya, kahit hindi ako ang makikinabang, gagawin ko kung ano ang. At kung meron mang dapat maghirap, sino? Tayo. Tayo, Kuya Russell. Dahil sa kabutihan ng Diyos, ayaw niya lang ipamukha sa atin eh. Kung maaari, hindi ako dapat magdaranas ng ganitong hirap. Kita nyo tuloy natin. Yung daranasin niya, hindi madali. At sinabi pa niya sa kanilang lahat, 22 muna uli. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matindi. Yung word na ginamit, matindi, hindi sinabing, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng hirap. Meron siyang word, matindi. Kung sa atin yan, dapat magdanas kayo ng matinding hirap. Pero hindi sinabi ng Diyos sa atin. Sinabi niya sa sarili niya, dapat ang anak ng tao ay magdanas ng matinding hirap para kanino? Sa atin. Grabe. Hindi ba tayo niyan? Parang, Dapat. Tapos para sa atin, yung pag-aten, parang lumalabas na pahirap. Sino rito masasabi niya ang pag-aten ay madali? Maganda yun, Ate Kylie. Dapat ganun talaga. Ang pag-aten hindi kasama sa listahan niya ng mahihirap na bagay. Pero napakahirap minsan para sa atin. Hirap na hirap ang maraming dumalo at umaten. Pero hindi nga dapat gano'n. Ano ba mas mahirap? Ang dumalo, ang umaten o ang ipako sa krus? Mas mahirap. Ang dali-dali nang hinihingi sa atin ng Diyos. Pero hirap na hirap tayo, Ate Joy. Hirap na hirap tayo, pero si Christ, pinagdaanan, tinanggap niya ang pinakamatinding hirap para gumaan ang ating buhay. Tapos pagdalo lang hirap na hirap tayo, sinong Diyos na hindi masasaktan sa ating ipinapakita at ipinararamdam sa Kanya na ang pagdalo lang ay hirap na tayo? Sana hindi na lang, kung gano'n, di ba? Kung gano'n din naman na mangyayari, sana hindi na lang, di ba? Pero hindi. Ayokong iparamdam sa Diyos yun na ang pagpunta ko sa mga mission ay parang pahirap sa akin. Hindi. Tinatanggap ko yun as opportunity. Dahil napakaliit at katiting yun para isukli ko sa matinding hirap na ginawa ng Diyos para sa akin. Nakakaya yun. Pag hindi man lang ako sumukli. Di ba? At higit pa sabi niya, itatakwil siya. Kita niyo dinanas ng Panginoong Hesus. Bukod sa matinding hirap, dinanas niya, bakit matindi? Sinuntok, binubog, dinuraan, hinagupit, lahat ng hirap. Tapos itinakwil siya ng mga pinuno ng bayan na sana'y magtatanggol sa kanya. Bakit? Wala siyang ginawang masama. Sabi niya ni Pilato, wala akong nakita kasalanan ng taong ito para pasahan ng kamatayan. Ang nagtanggol pa sa kanya, Romano, hindi mga kababayan niya. Pero itinakwil siya ng kanyang sariling bayan. Minsan umaabot sa ating ganyan na dapat ang Kristiyano ang nagtatanggol sa gawain ng Diyos. Pero minsan, nakikita pa sa atin na para bang ayaw at hirap na hirap tayong ipagtanggol ang Diyos, ang kanyang gawain. Pero si Christ, ipinaglaban niya, ipinagtanggol niya, hindi ang kanyang sarili. Ang ipinagtanggol niya, tayo. Ang mga pinunong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ito ang mga dapat na inaasahan ng Diyos tagapagturo. Sa panahon natin, sino sila? Bukod sa pastor, tayo. 'Di ba? Mga taong, mga Kristiyanong nakakaalam ng kanyang na dapat
nagtatanggol sa kanya. Pero minsan, hindi niya maramdaman yun. Kaya nga sa aming kagabi, sa Bible study o sa visitation, sa bahay po namin ginawa, sabi nga, naalala ko kasi yung sinabi ni Stephen Prado ng isang mangaral sa FB. Sabi niya, bagamat ang Diyos ang pinakamakapangyarihan at pinakamalakas sa lahat, meron bang mas malakas pa sa Diyos? Wala na. Meron bang pinakamas makapangyarihan pa sa Diyos? Wala na, di ba? Pero, sa Kristiyano, natatalo ang Diyos. Kahit ng labahin lang. Grabe, labahin lang, talo na Diyos eh. O ba't hindi nakatin si ano? May labahin kasi. Ang dami kong labahin. Pastor, hindi ako nakapaglaban ng isang linggo. Wala na. Grabe. Ang Diyos na makapangyarihan na nag-alay ng buhay, tinalo ng labahin. Pastor, manisya ka na. May problema kami sa buhay. Anong problema mo ba? Nawala ka ba ng problema? Hindi. O sino rito wala problema? Hindi naman tayo mawawala ng problema eh. Pero para matulungan tayo sa problema, magbigay ka ng panahon sa Diyos. Dahil patong na problema, aabutin natin. Dahil yung may kayang gawin, ayaw natin puntahan. Yung may kapangyarihan na tayo'y tulungan, ayaw natin paglingkuran. So, sino may problema? Tayo. Si Christ, ipinapakita niya ang pagsasagawa ng isang bagay na nararapat, hindi base dahil siya ang may kailangan. Sino may kailangan sa ginawa niya? Siya o tayo? Ngayon, sa kanyang ginawa, pinairal niya ba ang kanyang paniniwala bilang Diyos? Sabi nga kanina, doing the right things not based on our personal belief. Now, let's talk about the God's belief. Ang kanyang paniniwala. Ang paniniwala ng Diyos, pinairal niya ba? Hindi. Pinairal niya ba? Hindi. Hindi. Sabi sa Ephesians, sabi niya, bagamat siya'y Diyos, hindi niya pinilit na makipantay sa o bilang Diyos. Bagkus, inalay niya ang kanyang buhay hanggang kamatayan at namuhay bilang isang alipin. Yun ang kanyang tinanggap. Kasi kung ang Diyos ang paiiralin, kahit wala tayo, Diyos pa rin siya. Yun ang totoo. Mananatili siyang Diyos at mananatiling maayos ang kalalagyan niya kahit wala tayo. Pero kung wala ang Diyos, kawawa tayo. Kawawa tayo, kawawa ang tao kung wala ang Diyos. Pero bakit niya ginawa yon? Hindi niya pinairal ang kanyang paniniwala bilang Diyos. Ang pinairal niya ay ang pangunawa para sa tao. Dahil kawawa ang tao. At higit sa lahat, ano ang mas madali sa Diyos? Ang lumikha ng bagong tao o ang ialay ang kanyang buhay para sa nagkasalang tao? Mas madali sa Diyos ang lumikha, Kuya Russell. Pambira, sumabay si Adan, gagawa mo ng bago. Pwede naman eh. Makapangyarihan siya, pero bakit mas inalay niya pa ang kanyang buhay? Dahil ang tama, gusto niyang ipakita sa atin na kahit nagkamali ang tao, ang tama para sa Diyos ay magmahal pa rin. Ialay ang buhay para sa kanyang minahal at nilalang na tao. Kaya lang nakakalungkot sa ating panahon ngayon, hirap na hirap tayong gawin kung ano ang tama para sa Diyos. Yun ang totoo. Yun ang totoo. Now, dito tayo magtatapos. What are the right things that we should do in accordance of God's will? What are the right things that we should do in accordance of God's will? Ano ang mga nararapat na bagay na dapat nating gawin na naaayon sa kalooban ng Diyos? Kuya Russell. Kasi ano mang bagay na tama na kung walang kinalaman ng Diyos, nagiging mali. Alam niyo po ba yan?
Ano mang bagay na kahit tama, na pag walang kinalaman ng Diyos, nagiging mali. For example, mali ba magtrabaho? Hindi. Pero kung wala kang panahon sa Diyos, nagiging mali. Hindi mo yung totoo. Tama na, naging mali pa. Bakit? Nakalimutan mo ang nagbigay sa iyo ng trabaho. Pray ka ng pray, hiling ka ng hiling. Lord, pag ako nagkatrabaho talaga, ay, lalo ko kitang paglilingkuran. Aba, nagkatrabaho. Bandang muli, si Lord na nakikiwa. Ano mo ka naman, Lord, may isa. Alam mo naman ngayon ako nagkatrabaho ng maganda-ganda, ganda-ganda na sahod, eh. No? Eh kung bawiin ni Lord yung may magawa tayo, wala. Saglit lang yung kayang-kayang bawiin ng Diyos yun. Pero minsan nakakalimutan natin. Yung ipinangako natin, nakakalimutan natin. What are the right things that we should do in accordance of God's will? Number one. Doing the right thing is by choosing. O, ibig sabihin, may kinalaman yung pagpili. Kasi ganun yun di ba? Ang ating katatayuan, nakasalalay sa pagpili. Di ba? Pag parehas tama, hindi ka naman mamimili. Dapat mong gawin yun parehas tama. Tama ba magtrabaho? Magtrabaho ka. Tama ba maglingkod? Maglingkod ka. Dapat natin gawin parehas yun. Wala ka dapat pagpilian doon. Dapat natin gawin parehas yun. Pero pag ang nakasalalay, tama o mali, mag-isip ka ron. Kailangan mamili at mag-decide ka sa buhay. Mali ito Hindi ko gagawin. Kahit pakikita ako dito, mali ito. Kahit dito gaganda buhay namin, hindi ko gagawin to. Minsan kasi pag gaganda buhay, wala na tayong pakialam kahit sinasabi ng Diyos kung anong tama. Gaganda nga buhay mo dyan, mapapahama ka naman. Tulad ng sinasabi natin kanina. Sabi doon, mapasa atin man ang buong daigdig. Tindi mo nun, Ate Rosemary. Gaano kakayaman ko ang pag-aari mo na buong daigdig? Di ba? Kung ikaw nagmamay-ari nun, para sa'yo, napakahirap ni Henry. Ikaw na pinakamayaman Di ba? Oh. Ganun ang buhay. Minsan may mga taong napakahambol Di ba? May mga lalaki napakahambol O ba't di ka sinagot? Wala. Kasi yung nanliligaw sa girlfriend mo, may sariling hospital. O kaya di sinagot. Ganun. Kawawa naman talaga. O ba't di ka sinagot? Kasi yung karibal ko, may sariling, Huwag naman prinarya. Nakatakot naman yun. O, may sariling restaurant. O. Ba't ikaw? Ako wala lang naman. Ano ba sa'yo? May sariling mundo. O, di ba? Ano siya? Mayaman o may todo? May toyo yun, hindi mayaman. O, di ba? Yan. Sabi doon is by choosing, sa palagay nyo doing the right thing is by choosing of godly suffering. Philippians chapter 1 verse 29. To support our text this morning. Philippians chapter 1 verse 29 is by choosing godly suffering. Ate Jenny. Philippians chapter 1 verse 29. Kuya Joshua. Yuhu. Kuya Joshua. Ayan. Dahil, basahin ko pa. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang kundi yan. Minsan, hindi natin iniisip yan Akala natin ang pagtitiis sa demonyo. Pambihirang buhay ito. Kung kailan ako nagkristyano, saka ako nagtitiis. Pero ang sabi ni Christ, dahil ipinagkaloob niya sa atin, hindi lamang ang manalig, kundi ang Pero sabi doon, ang pagtitiis ay hindi para sa'yo. Hindi para sa mga anak natin, kundi para kanino? Kasi kung ang magtiis ka para sa anak mo, dapat Ate Joy. Kahit hindi ka Kristiyano, dapat magtiis ka. Magtrabaho ka, magsumikap ka, dahil nag-anak ka, nag-asawa ka, nagpamilya ka.
Akala nila ang pagtatrabaho ay isang bagay na para sa Diyos. Para sa iyo yun. Pero kung sasabayan mo yan ang paglilingkod, para sa Diyos na yun. Marami kasing pagtitiis sa buhay natin, walang kinalaman ng Diyos. Nagtitiis tayo para sa sarili natin. Pero ang nagtitiis para sa Diyos, paano yon? Na kahit may problema ka, pinipilit nating dumalo. Kahit maraming problema, pinipilit natin ang maglingkod. Mahirap ang buhay, Ate Mina, mahirap. Sino na magsasabi ditong madali? Mahirap. Pero kahit nagtitiis ako, pipilitin ko pa rin maglingkod sa Diyos. Dahil yun ay para sa Diyos na. Total, nagtitiis din naman tayo, idamay na natin ang Diyos. Huwag yung puro sa atin lang. Ang haba ng panahon na nagtiis tayo sa buhay na walang kinalaman ng Diyos. But this time, sabi ni Pablo, kung nagtitiis ka, tayo man sa buhay, sana may para sa Diyos. Ang pag-attend ba sa church, para kanino? Nagtitiis naman tayo. Alam natin na hindi ganun talaga kadali. Na maraming problema, maraming intindihin sa buhay, tapos pipilitin natin ang dumalo. Kaya masasabi natin, nagtitiis tayo. Pero at least, hindi na para sa atin. Para kanino? Para kay Lord. Bakit? Nagtiis kasi minsan ng Diyos. Para kanino? Para sa atin. Ngayon, kung magtiis man tayo, sana naman, Kuya Susing, para kay Lord. Gusto nyo ba yun? Amen. Kasi, kung magtiis man tayo sa buhay, hindi niya tayo matitiis. Yun ang maganda. Kung nagtitiis man tayo ng hirap, may Diyos. Kapag nakita sa atin yon, hindi niya tayo matitiis. Kaya lang minsan baliktad. Mas tinitiis natin ang Diyos. Ang Diyos hindi tayo matiis eh. Pero ang Diyos tinitiis natin. Kahit alam natin na ang Diyos naghihintay sa atin sa araw ng Sabado, wala tayong pakiramdam. Tinitiis natin kahit nasasaktan. Kasi doon naman nasasaktan talaga ang Diyos eh. Ano ka ba? Ano ba tayo? Binigyan naman sa atin ng 6 na araw. Ang isang araw para kanino? At hindi naman talaga isang araw, ilang oras lang. 3, wala pa nga. 2 oras, wala pa nga eh. Di ba? Isang oras pa nga lang, gagalit na tayo eh. Pastor, ang tagal mo naman. Meron pa tayo next Saturday, baka pwede naman ituloy next week. Tawa ka, Tijen. Di ba? Misa, ano yun sa Diyos? Ang sakit iparamdam sa Ate Joy na tinitiis ka. Alam ko naramdaman nating lahat yan na minsan tiniis tayo ng ating mahal sa buhay. Masakit. Ang Diyos nasasaktan sa ganun. Na hindi tayo kayang tiisin kahit na nagkukulang, nagkakamali, patuloy pa rin siyang gumagawa ng mabuti. Kasi hindi nga niya tayo matitiis. Pero wag naman sanang iparamdam natin sa Diyos na kaya natin siyang Wag. Doing the right thing is by choosing godly suffering. Pag napili natin ang isang bagay kahit mahirap, basta para sa Diyos, nagagawa natin ang tama. Doon lang natin magagawa kung ano ang tama. Kasi maraming tao at maraming Kristiyanong hirap na hirap, basta kung para sa Diyos ay usapin ng pagtitiis, hindi na magawa. Ano ba yan, Pastor? Ang hirap ng pinapagawa ni Lord eh. Ang hirap ng hinihiling ni Lord. Hirap na hirap. Mahirap bang sumunod sa Diyos? Mahirap ba? 1 John chapter 5, verse 3. Tingnan niyo po ito. May isang lingkod ng Diyos na malapit sa Kanya, half-brother ni Christ. Kasama niya ang Panginoong Hesus at maging siya ay pinatay din sa kanyang paglilingkod. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang
tumutupad sa mga utos. At ang sabi niya, hindi naman, oh, pinatay din yan. Si John hindi. Pinatapon siya sa isang isla na siya lang ang nakatira. Pero bago siya patayin, pili siyang pinapatay sa kumukulong langis. Nilaglag siya sa kumukulong langis. Hindi siya mapatay-patay. Akala niya nagbabaptab lang eh. Akala nila nagsasaunabat lang. Kumukulong langis yung Kuya Susing. Nagsawa sila. O ipinatapon siya sa lugar, sa isang isla na kung saan ibinigay sa kanya ang mga kapahayagan sa mga darating na panahon. Ito ang Book of Revelation. Mangyayari sa mga hinaharap. Sabi ni John, kung talagang mahal natin ang Diyos at ang kanyang mga utos ay hindi naman mahirap, sino sa Bible character ang nagsabing mahirap sumunod sa Diyos? Saan tatang mababasa natin na isa sa kanila ang nagsabing, Lord, ang hirap ng pinagagawa mo. Mahirap. Dahil ang kapalit ay buhay. Pinatay sila. Ilang mga apostol ang pinahirapan bago patayin. Mahirap yon. Pero sa kanila, mas madali pang sundin ang Diyos kaysa manatiling buhay. Yun ang totoo. Buhay ka nga, ayaw mo na maggawin kung anong tama. Anong silbi nun sa Diyos? Ang tagal-tagal mong nabuhay, hindi mo ginawa ang gusto ng Diyos. Namuhay ka sa buhay na puro mali. Haharap tayo sa Diyos na wala tayong masabi sa Kanya na ginawa na para sa Kanya. Kahit mahirap, Lord, alam mo, Lord, mahirap talaga sa mundo, pero talagang ikaw ang pinili ko. Yun ang totoo. Ate John. Yung po totoo. Doing the right thing is by choosing godly suffering. Now, handa ba tayong magtiis para kay Lord? O, di palakpakan natin siya. Secondly, verse 24 to 25. Ito, maganda to. Ang nagangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Si Christ po direktang si Christ ang nagsasalita rito sa kanyang mga kababayan noon. At pwede nating makita kahit sa ating panahon ngayon. Ang nagangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang, kanina pagtitiis lang. Ito buhay na pinag-uusapan. Di ba? Kung ang pagtitiis, hirap na hirap tayong gawin dito, pag-aalay na ng buhay. Sabi dito, ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin, may hirapan ba? Hindi. Ang siyang magkakamit nito. Hindi talo sa Diyos. Hindi talo. Di ba? Doing the right thing is by, makita natin dyan. Secondly, puro choosing to. Kanina, choosing, godly suffering. And secondly is by choosing of Jesus in all things. Doing the right thing is by choosing our Lord Jesus Christ in all things. Magagawa lang daw natin ang tama kapag napili natin ang Diyos, ang Panginoong Hesus sa lahat ng bagay. Magagawa natin, Kuya Susing, ang lahat ng tama sa oras na ang pinipili natin lagi, si Christ. Ayun ang pagkakataong hindi pwede tayong magkamali. Walang taong magkakamali na ang sinusunod niya si Christ. Ewan ko lang. Meron bang nagkamali na sinunod niya si Christ? Pastor, nagkamali ako kasi mas pinili ko si Lord. Wala po. Wala pong nagkamali, wala pong nagkamalas, malas-malas sa buhay na mas pinili niya si Lord. Lahat po na nagtagumpay, ang pinili nila si Christ. At magagawa mo lang ang tama para sa pamilya mo. Magagawa lang natin kung ano ang tama para sa sarili natin.
kung mapipili natin lagi si Christ. Hindi tayo mapapahamak. Hindi tayo magkakamali sa buhay. Never tayong magkakamali, Ate Minang. Kasi bakit? Bakit? Maraming tao na pinagtatanggol nila ang kanilang sarili kahit tama pero hindi sila pinaniniwalaan. At wala silang kasama para ipagtanggol yun. Alam nila tama, pero wala silang kakampi, Ate Joy. Pero kapag ang Diyos ang ating pinaglaban at pinipili lagi, dahil yun ang tama, sino ang kasama natin? Kaya nga sabi ng Diyos, if God is with us, who can be? Antindi nun. Antindi nun. Sabi nun, kung ang Diyos ay panig sa atin. Kasi ginawa mo tama, Kuya Carlo eh. Ganun yun eh. Dahil panig sa iyo ang Diyos, at pinipili mo at ginagawa mo kung ano ang tama para sa Diyos. Sabi doon, who be against us? Sino ang laban? Sino ang lalaban sa atin? Wala. Wala. Dahil nasa panig, nasa side natin ang Diyos. Yun ang maganda. Kalaban na natin ang lahat. Basta kakampi natin ang Diyos. May mananalo ka? Wala. Kakampi mo nga marami. Di ba? Ate Rosemary, kakampi mo nga lahat. Kalaban mo naman ang Diyos. Isang pitik lang sa inyo, burado lahat yun. Pero kahit ayaw sa atin ng marami, kakampi natin ng Diyos. Iba yun. Kaya sabi doon, para mangyari ang tama sa buhay natin, para maitama ang lahat sa buhay natin, piliin natin, Kuya Susing, piliin natin si Christ. Mawawalan na ko ng kita sa araw na ito. Di ba, Kuya Susing? Pastor, kung hindi ako magtitinda sa araw na ito, saan kukunin ang pagkain namin sa maghapon? Saan kukunin? Saan? Diyos. Kasi ganun eh. Sabi naman ni Christ, unahin natin ang kanyang seek ye first the kingdom and His righteousness. Righteousness, Bisaya na. Ayan na. Pag tumatagal, Bisaya na. Tama-tama ka dyan, Kuya Russell. No? Lumalabas, Pastor, Bisaya ka rin. Oh, hindi, islang yon, islang. Ganun sa amin. Sa istiit. Oh, ayan. Ganun po. Di ba? Sabi naman ni Christ yun eh, na ang pagpili sa Diyos ay isang bagay na ikapapanalo natin sa buhay, Kuya Susing. Now, kasi, ewan ko lang kung nakwento ko to sa inyo. Kasi meron ako isang kapatiran, na ganun ang kaso na lumapit sa akin, Pastor, hindi po ako aatin sa Sabado. Kasi meron akong sideline. Magkano yung Pastor? 3,000 isang araw. Oh. Sino ba naman hindi malulula doon sa kabanang kumita ng ganun isang araw, 3,000? Wala kang kikitain na ganun. Maliban na lang siguro kung mayor ka, o kaya presidente ka, o supervisor ka, o ng isang company. Pero para isang ordinaryong tao at bibigyan ka ng isang araw, 3,000, ay mabibigla ka doon. Kaya sabi niya, Pastor, pasensya na. At eksakto, wala siyang pambiling gatas ng anak. Wala silang pambigas. Wala talagang bigas, Ate Rosemary. Pastor, wala kaming bigas. Wala kaming pagkain. Higit sa lahat, walang gatas ang anak ko. Opportunity na to na pasukan ko dahil 3,000 a day. O sige, sabi ko sa kanya, halika. Gawin natin 5,000. Sabi ko sa kanya. O gawin na natin 10,000. Pastor, bakit? Itaas pa natin. 20,000. Pag binigay ko ba sa iyo ang 20,000, gaganda na buhay mo? Bakit ka nalulula sa 3,000? Hindi naman gaganda buhay mo. Pero sa Diyos na nag-aabang at nag-aalok, na kaya niyang gawin ang paggaan ng buhay, bakit di mo piliin? Mag-interest ka sa Diyos na kayang magbigay ng magandang buhay. Maaring hindi ngayon, pero sigurado yun. Sigurado yun. So, hindi siya pumasok. Umatin. Wala
Wala talagang pambigas. Wala talagang pambili ng gatas. Hindi ko tinaya sarili ko. Binigyan ko siya ilang kilong bigas, tapos magkano lang. Ayaw ko kasing ibaling sa kanya yung kanyang pag-asa at tiwala sa akin. Kundi ibinabato ko siya sa Diyos. Sabi ko kasi sa kanya, maglingkod ka sa Diyos. Tatay yun, Kuya Carlo. Tatay yun. Maglingkod ka sa Diyos. Pag walang nangyari sa buhay mo at sa pamilya mo, balikan mo ako. Balikan. Itinataya ko ang aking sarili. Bakit ang ipinupusta ko? Sino? Bakit? May matatalo ba na pumusta sa Diyos? Wala. Kung pupusta ka rin lang naman, wag na sa manok na pula. Wag na. Sa Diyos. Kasi maraming pumusta sa manok na pula eh. Diba? Talo. Mas marami pang nanalo sa sa pato eh. Pumusta sa pato, nanalo eh. Yan. Doing the right thing is by choosing Jesus Christ in all things. Ito po yun. Wag na wag niyong pag-iisipan. Wag na wag tayong magdadalawang isip. Si Lord ba o ang trabaho? Si Lord. Kahit may bantayan, wag kang patatakot. Matakot sila kapag binalikan sila ng Diyos na inuna natin. Huwag kang matakot sa banta ng kapwa, banta ng mundo, at higit sa lahat sa banta ng kaaway. Dahil limitado ang magagawa nila. Pero ang kayang gawin ng Diyos, walang makapipigil nun, Ate Joy. Kahit magsama-sama tayo, gagawin ng Diyos ang gusto niyang gawin. Walang makapipigil doon. Kahit ayaw ng kapwa mo, magagawa ng Diyos yun. Ayaw ng kapwa mo, gumanda buhay mo, Kuya Russell eh. Tutol na tutol sila dyan. Gusto nila silang maganda buhay. Pero wala silang magawa kasi yun ang gusto ng Diyos. Para ipamukha sa kanila, ipakita sa kanila na walang pupulutin sa kangkungan na nagtiwala at inuna ang Diyos. Bakit? That is the challenge. We need seek keepers the kingdom of God. And all these things shall be added unto you. And higit sa lahat, that is the right thing na magagawa natin sa buhay. Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Para sa panghuli. Wira sila ng oras na. Yan. Ha? Okay, last 2 minutes. Tapos naman ako. Bilis talaga ng oras. Last, ito maganda. Luke 9:26. Actually, mababasa natin yung choosing of Jesus Christ in all things, Philippians chapter 3, verse 7. Basahin mo natin saglit, bilisan lang, bago tayo magtapos. Yan. Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Yung pag pinili natin si Christ, ito kasi yun Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagaan ko noon, ay itinuring kong walang ngayon. Next verse. Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Bilang kapalit ng lalong ang makilala si Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamit ko lamang. Sabi ni Pablo yan. Nabuksan ang kanyang maayos na pag-iisip. Na kung meron mang mararating na magandang buhay ang tao, ay ang makilala niya si Kristo. Kung meron mang tagumpay na mararating ang tao, ang makasama niya si Kristo. Yun ang totoo. Yun ang maayos na buhay. Hindi ang makamit natin ang lahat ng pera o ang yaman ng mundo. Pagkat sabi ni Christ, pwede kang mapahamak sa mga yan. Pag hindi ang Diyos ang uunahin natin. At totoo yung Kuya Susing, marami ang napahamak na hindi inuna ang Diyos. Marami. Actually, halos lahat napahamak talaga na hindi inuna ang Diyos. Pero wala akong maalalang napahamak kasi inuna si Lord. Wala. Ewan ko lang kung meron kayong kakilala. Wala.
walang mapapahamak. Wala. Mas maraming napahamak na wala silang nagbigay na panahon sa Diyos. Lastly, Luke chapter 9, verse 26, for the last verse sa ating binasa. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikahiya ni numan, ikahihiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Doing the right thing is by choosing and loving the Word of God. Sabi niya, sabi ni Christ, magagawa lang natin kung ano ang tama kapag minahal natin at pinili natin ang kanyang salita. Marami tayong naririnig na iba't iba at magagandang salita. Pero, ang lahat ng yun, pwedeng magkamali. Pero lahat ng ating binasa at maririnig na salita ng Diyos, lahat yun, sabi doon, hindi magkakabula. At hindi babalik, sabi doon, na hindi niya ginawa ang para sa atin. Kaya sabi niya, huwag kanyong ikahihiya. Huwag niyong ikahihiya ang aking mga salita. Bakit? Hindi kayo mapapahiya, hindi talaga tayo mapapahiya. Mas marami ang napahiya sa mga salitang pinanghawakan nilang galing sa tao. O ba't yan narito? Akala ko sabi niya eh. Pero pag sinabi, kasi sabi ni Lord eh. Kasi sabi ni Lord, walang mapapahiya. Huwag niyong ikahiya, sabi. Kapag ako mismo, o ang aking mga salita ay kahiya ni numan, ikahihiya rin siya ng Diyos. Bakit? Wala namang mapapahiya sa Diyos talaga eh. Ngayon, kung hiyang-hiya tayo sa Diyos, ay talagang darating sa punto, ikahihiya rin tayo ng Diyos. Hiyang-hiya ka sa akin eh. Hiyang-hiya na tayong ipakilala ang Diyos. Hiyang-hiya tayo panindigan ng Diyos. So, mahihiya rin siyang panindigan tayo sa harapan ng Diyos Ama. Di ba? Tawag tayo, Lord, ako yung tinawag mo sa lupa, malay ko sa iyo. Ang tigas ng ulo mo. Wala kang pakialam sa akin, tinitiis mo ko. Ganun naman eh. Kaya ikahihiya rin tayo, sabi doon, ng anak ng tao na taglay ang kanyang karangalan, ng Ama at ng mga banal na ang anghel. Lord, di ba si ano yan? Yan yung naglingkod sa iyo, hindi ko kilala yan. Sasabihin na lang. O di nakakaya yun, di ba? Totoo po yun. Ayaw ng Diyos na ipakita sa atin na ganito ang mangyari sa buhay natin. At higit sa lahat, sabi doon, magagawa lang natin na tama, no? Tawag dito, magagawa natin ang lahat ng bagay pagdating sa kung ano ang pipiliin natin na salita, kundi ang salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, hindi natin pwedeng baguhin yun. Hindi natin pwedeng palitan yun. Hindi. Mahirap o madali, salita ng Diyos, dapat nating gawin. Hindi dapat natin ikahiya. Di ba? Ganun eh. Nakakahiya bang malaman nilang Kristiyano ka, Kuya Russell, sa trabaho mo? Dapat ganun eh. Sino rito na pinangangalandakan niya sa kanyang lugar na born again siya? Kahit ano lang, kahit panggap lang, sige. Sino rito ang proud na proud siyang ipangalandakan na anak? Ganun. Born again siya. Yang hiya. Born again yan, kaya ayaw na sumama sa atin yan. Kayo naman, minsan lang, sasama na, kayo naman talaga eh. Huwag yung sabihin kay pastor ha. Bila na, kinahiya na si Lord. Di ba? Sabihin, kahit pa maging corny sila, kahit maging corny tayo sa kanila, tayo, ganun talaga. Huwag tayong mahihiya. Kung ano sinabi ng Diyos, sabi niya, dapat natin panindigan, dapat natin sundin. Pagkat doon tayo dadalhin ng Diyos sa tamang pamumuhay at tamang prinsipyo sa buhay. Tayo pong natin tumayo. Kasi alam niyo po ba, kung ipapakita lang sa atin ng Diyos, kung ipasisilip lang sa atin ng Diyos, kung ipaparinig lang sa atin ng Diyos,
yung mga naghihirap sa impyerno, isa lang ang sasabihin nila. Isa lang, Ate Joy. Lahat na naghihirap sa impyerno, isa lang ang sasabihin nila sa atin ng mga nabubuhay sa lupa. Hindi nila nagawa ang tama. Yun ang pinagsisisihan nila sa impyerno. At yun ang pagsisisihan nila sa pagharap ng Diyos, sa pagharap sa Diyos. Hindi nila nagawa kung ano ang tama. At huwag tayong madamay doon. Huwag tayong masama sa mga taong nagsisisi sa buhay dahil hindi nila ginawa ang tama. Ang haba nating nabuhay sa lupa, ang daming pagkakataon, pero hindi natin pinagpilitan na gawin at panindigan kung ano ang tama para sa Diyos. Kaya pagdating sa kabilang buhay, yun ang huling yugto na marirealize natin na dapat ginawa natin at Joy kung anong tama. Ano nga ba mga tama, Kuya Susi? Manatili sa Diyos. Manatili sa Diyos. Manatiling naglilingkod. Manatiling sumasamba. Wala kasi tayong magagawang tama sa harapan ng Diyos, kundi ang sumamba, Ate Jen. Wala. Yun lang kasi ang may bibigay at magagawa nating tama sa buhay, ang sumamba sa Kanya. Ang maglingkod sa Kanya. Wala nang tatama doon. Kahit pa magsakripisyo ka ng buhay para mabuhay ang pamilya mo, wala pa rin tatama na mag-alay ng buhay. Bakit? Iiwan natin ang ating mga mahal sa buhay. Kahit sila, hindi nila magagawang makiusap sa Diyos. Lord, iligtas mo ang tatay ko, mabait kasi siya. Maraming mabait ang nasa impyerno. Pero hindi nila ginawa ang tamang ipinagagawa ng Diyos. Mas pinili nila ang inaakala nila sa pangsariling paniniwala. Hallelujah. Sige po, umawit muna tayo sa Diyos. Haranayin natin ang Diyos. Kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto, Sige po, awitin po natin ang katangian. O pa rin. ay buntag pa rin sa puso ko. Ikaw ang lamang hinahanap, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Yes, Lord God. Panginoong Jesus. Amen. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang ito, ikaw ang nais ko. Amen, Lord. Ang tanging nais ko, Panginoon. Yes, Lord God. Panginoon, patunay po ng sa haba ng panahon sa mga inaakala namin sa aming buhay na ito ang resulta kung bakit kami nananatiling hirap sa buhay, hirap sumunod sa inyo dahil hindi namin pinipili kayo sa buhay po namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa kung minsan ang tigas-tigas ng aming damdamin o aming puso. Minsan makitid ang aming isip sa pangunawa sa gusto ninyo gawin namin sa amin buhay. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, kung nagiging mababaw kami sa aming sa inyong harapan. Kung minsan nagiging makitid ang aming kaisipan sa inyong salita. Hindi namin alam, Panginoon, hindi namin magawa kung ano ang tama sa inyong harapan. Kaya nagiging resulta, Panginoon, nagiging matamlay kami. Nagiging marupok kami, Panginoon. At kung minsan, nanalayo pa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan hindi namin kayang panindigan
ang Diyos sa buhay po namin na nakakaalam, na magtuturo sa amin ng mas tama sa inaakala namin. Sa Diyos na mas nakakaalam na kung ano ang tama para sa amin. Sige po, awitin lang natin. Ikaw ang yamang hinahanap. Hallelujah, Panginoon. Ang pangarap kong sasapat. Patawad po, hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Panginoon. Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahanap. Yes, Lord, ikaw ang aming yaman. Pangarap kong sasapat. At dapat namin amirin sa Panginoon. Yes. Panginoong Jesus. Hallelujah. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at Kinang ito. ikaw ang nais ko. Yes, Lord God. Ang tanging nais ko. Yes, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Patuloy niyo po kaming tulungan. Patuloy niyo po kaming samahan na magawa namin ang mga bagay na nararapat sa inyo. Panginoon, kung maaari, tama na po ang mahabang panahon na laging nasusunod kami. Na laging nauuna kami, Panginoon. Sana, Panginoon, this time, ikaw naman ang lagi namin pipiliin sa buhay po namin. Ikaw naman ang lagi naming iniisip, Panginoon. Lord God, alam po namin na hindi kayo nagsasawa, na kahit kami ay nagkukulang, pumapalya, sumasablay sa inyo. Kaya Lord God, humihingi po kami ng pasensya na magawa namin, Panginoon, ang inaasahan nyo sa amin, ang nararapat para sa inyo. Pagkat naniniwala kami na hindi nyo kami pababayaan at iiwan kahit kailan. Basta't kayo ang aming pipiliin sa buhay. Panginoon, tulungan nyo po kami, turuan nyo po kami na lagi namin isalang-alang kung ano ang tama para sa inyo. Hindi ang para lamang sa amin. Marami po salamat, Panginoon. Bibit-bitin po namin ang isang prinsipyong ipinakita ninyo. Ang prinsipyong binigyan nyo ng halimbawa na kahit hindi nyo kailangan ay ginawa nyo para sa amin ang mag-alay ng buhay, ang maghirap, ang magtiis para sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. Hayaan niyo po sa mga panahong ito, sa natitirang lakas, buhay po namin. Magawa naman sana namin, Panginoon, ang tama para sa inyo. Upang merong kaming maipagmalaki, Panginoon. Merong kaming maikwento sa inyo sa pagharap po namin. Na aming nagawa nung kami nabubuhay pa. Habang nabubuhay pa, ang ipinagagawa ninyo sa aming Panginoon. Mga tao, mga lingkod mo, Panginoon, ang mas nakaalam, nakauunawa kung ano ang tama na hindi ginagawa ng maraming tao sa mundong ito. Maraming salamat po, Panginoong Sus, na alam po namin bagamat mahirap, nariyan kayo upang kami alalayan. Magtiis man kami o hindi, marami pong salamat. Gagawin namin ito mula ngayon, Panginoon. Mula ngayon. Basta't para sa inyo. Basta't para sa inyo. Hayaan niyo po magawa namin ito sa aming buhay mula ngayon, Panginoon. Upang meron kaming maiwan na prinsipyo sa aming mga anak. May pakitang prinsipyo sa aming mga kaibigan. May pakitang prinsipyo sa aming mga katrabaho na ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao, walang iba kundi kayo, Panginoon, na makakamit
at mararating ng lahat ng tao. Ang makilala ka, ang makasama ka. Hallelujah. Maraming pong salamat. Inaalay po namin ang papuri at pagsamba at pagtatalaga ng buhay mula ngayon. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin niyo po ang aming mga buhay at pasasalamat. Everybody say, Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ay. Amen. Sige po. Sino po ang pinagpala ng Word of God ngayon? Amen. Ang topic po natin is doing what is the right thing. Doing the right thing. Ayan. Sa Tagalog po, gawin ang tama. Ayan. Isang tanong, isang sagot. Tama po ba ang magbigay sa Panginoon? Amen. Kailangan pa ba natin i-elaborate? Hindi na. Ayan. Sa pagkakataong ito, since nabanggit na ating pong pastor, tayo po ay magkakaloob na sa ating pong Panginoon. Sige po, taas po natin ating pong mga kaloob. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Pinapurit, pinasasalamatan ka po namin, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa pag-remind sa amin, Panginoon, na gawin ang tama regardless kung ano man ang nararamdaman po namin, Panginoon, sa kasalukuyan. Lord God, sa pagkakataon pong ito, isa pong pinipili po namin gawin ang tama, Panginoon, na makapagbigay sa iyo pong panambahan. Kaya, Lord God, itinataas po namin ang bawat kaloob ng bawat isa na naririto sa envelope po na ito. Nawa ikaw po ang siyang gumamit nito, Lord God, nang sa ganon ay ikaw po ang siyang magpalago, magpalawak nitong panambahan po, Lord God. At Lord, naway ang buong kaloob po na ito ay makapagbigay ng mabangong papuri sa iyo pong banal na trono. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Today is a blessed day. Lumipas ang 1 week, I'm okay.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kay cute ng mga bata. Praise God. Yan, sige po. Sa pagkakataon pong ito, sino po ang na-bless? Amen. Kung na-bless po tayong lahat, sige po tayo po magsihanda na. Dahil tayo muling magpupuri sa ating po Panginoong Diyos. Amen! Woo! Parinig po ng palakpak kung ready na ang bawat tao na nandito. Sige po, mag-ingay, mag-ingay. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Sige po, i-clap natin po mga kamay. Ako'y nananabik sa iyong pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawi. Walang sakit o kamatayan. Sapagkat ang lungkot ay nilisan na. Sabay-sabay! Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Nung galak, ikaw ay masilayan. Namamangha sa iyong kalwalhatian. Lahat ng tao, anong gagawin? Ay sa'yo luluhod. At ano pang gagawin? Sasabihin, Jesus, ikaw ang Diyos. Sabay-sabay! Nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Minsan pa, nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Ako'y nananabik, nananabik. Minsan pa, ako'y nananabik. Mas malakas! Ako'y nananabik. Panguling awitin. Ako'y nananabik. Amen! Praise the Lord! God bless us all po!